Hi Sir Jerry, magandang gabi po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo sa inyong channel. Tawagin niyo po akong Nathan, 27 years old, ng Cubao. Sir Jerry, ako po ay naniniwala sa mga multo at sa mga kaluluwang nagpapakita sa mga tao. Kaya nga po nahilig din ako sa pakikinig sa mga kwentong kababalaghan. Pero hindi pa naman po ako nakakakita ng personal ng multo o kaluluwa. Hanggang sa maranasan ko ang makakita ng multo. Sir Jerry, nangyari po ang karanasan ko noong 19 anyos pa lang ako. Ito po ay nang ma-admit sa ospital ang aming lola. Hindi ko na lang po papangalanan ang nasabing ospital bilang pagrespeto sa ospital na yon. Sir Jerry, bali si Lola po ay kasama namin sa bahay. Pumanaw na po kasi si Lolo, kaya wala nang kasama si Lola. Kaya ang sabi ni Tatay, sa bahay na namin siya tumira para may kasama at makasama ang mga apo. Kaya kinuhanan ni Tatay at Nanay si Lola. Lumipas ang mga taon, dahil may edad na si Lola, hindi maiwasan ang paghihina ng kanyang katawan. Nagkasakit si Lola, tapos matamlay pa akong kumain, kaya lalong humina ang kanyang katawan. Ang sabi ni Tatay, kailangan dalhin sa ospital si Lola para ma-check up at mabigyan ng gamot. Dinala namin sa ospital si Lola. Nang masuri si Lola, sabi ng doktor, may komplikasyon si Lola sa baga, kaya hindi mawala-wala ang pag-ubo nito. Kaya matamlay rin ito kung kumain at walang gana. Kailangang i-confine si Lola para malagyan ng dextrose para kahit papaano lumakas si Lola. Kahit konti ang kinakain. Madalas si Tatay at Nanay ang nagbabantay kay Lola. Isang araw ng Biyernes, sabi ko kay Tatay, pwede ako magbantay kay Lola mamayang gabi. Sabado naman bukas, kaya ako naman ang magbabantay kay Lola. Sabi ni Tatay, bantayan at alalayan ko si Lola pagbabangon. Tumango na lang ako. Sa ilang araw ni Lola sa ospital, naalaman nila Tatay at Nanay na may iba pang komplikasyon sa katawan si Lola. Kaya mahina pa rin ito. Ang sabi ng doktor, hirap nang makarecover si Lola dahil na rin sa edad nito. Nang maggagabi na, pumunta na ako sa ospital. Si Nanay ang bantay noon. Sabi ko kay Nanay, ako naman ang babantay kay Lola. Kaya nagpaalam na si Nanay kay Lola. Naawa ako sa Lola ko kasi mahinang-mahina pa rin siya. Tinanong ko si Lola kung gusto nitong kumain, pero umiling lang ito. Gatas lang ang hiningi niya. Matapos uminom ng gatas, inalalayan ko na ulit si Lola para makahiga. Nang makahiga na, ay pumikit na si Lola. Ako naman ay nasa kabilang higaan. Oo nga pala Sir Jerry, nasa suluhan kaming kwarto, kaya ako at si Lola lamang ang nasa loob ng room na yon. Habang nakahiga ako, nagse-cellphone lang ako noon. Maya-maya, may pumasok na nurse para i-check si Lola at painumin ng gamot. Nang lumabas na yung nurse, nagpahinga na lang ulit si Lola at ako naman
ay nag-cellphone na lang ulit. Sir Jerry, ng mga alas 11 na ng gabi, nakakaramdam na ako ng antok. Kaya tinignan ko muna si Lola kung tulog na. Tulog na nga si Lola. Saka ako muling nahiga para matulog. Sir Jerry, siguro ilang minuto pa lang akong nakakatulog. Bahagya akong nagmulat ng mga mata para tignan si Lola. Nang tignan ko si Lola, bigla akong nagulat. May babaeng nakatayo sa paanan ng hinihiga ni Lola. Hindi ko siya kilala. Nakasuot ang babae ng pangpasyenteng damit. Akala ko nung una pasyente talaga, pero sinong pasyente ang papasok sa ibang kwarto sa 10 oras ng gabi? Lalo na at private room yun. Ang putla ng mukha at ng balat ng babae. Yung bang parang wala ng dugo. Medyo maitim din ang palibot ng mga mata. Kahit nagulat ako, tinanong ko yung babae kung sino siya at bakit siya pumasok. Pero parang walang narinig yung babae. Babangon na sana ako para palabasin yung babae. Pero tumalikod na ito at dahan-dahang lumakad sa may pintuan. Sir Jerry, nangilabot ako nang makita kong tumagos yung babae sa nakasaradong pinto. Ilang segundo akong hindi nakagalaw. Nang makabawi ako, agad akong bumangon at tinakbo ko ang pinto. Agad kong binuksan at tinignan ko ang labas. Wala na yung babae. Sinara ko agad yung pinto at bumalik ako sa higaan. Hindi na ako makatulog nun. Ikaw ba namang makakita ng multo? Paano ka pa makakatulog? Sir Jerry, akala ko tapos na ang kababalaghan ng gabing yun. Nang sumapit ang madaling araw, kahit papaano nakaidlip ako. Bandang alas 3 ng madaling araw, bumangon ako para umihi. Pupungas-pungas pa akong bumangon at pumasok sa banyo. Hindi pa man ako natatapos, may kumatok sa pinto ng banyo. Nagulat pa ako. Lola, bakit po kayo bumangon? Hindi niyo po ako tinawag. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong nakahiga naman si Lola at natutulog. Napamura na ako, Sir Jerry. Sabi ko sa sarili ko, bakit yung pangkwartong yun ang nakuha nila tatay? Talagang hindi ko na nagawa pang matulog. Hinintay ko na lamang mag-umaga. Hindi ko na sinabi kay tatay at nanay ang tungkol sa nakita ko dahil wala naman silang nabanggit na may nakita sila o naramdaman man lang pag sila na ang nagbabantay. Siguro ako lang ang natsyempuhan nung babaeng multo. Simula nang maranasan ko yun, pag magbabantay ako, isinasama ko na yung kapatid ko. Sir Jerry, yun ang unang beses na makakita ako ng multo. At sana wag nang maulit pa dahil nakakakilabot. Sir Jerry, sa kasamaang palad, wala na po ang aming lola. Sana'y magkasama na sila ni Lolo. Sir Jerry, dito na lang po ang aking kwento. Salamat po, Nathan ng Cubao.